Nandoon pa rin siya. Nakaupo sa likod ng bangka, nakatingin sa akin ng walang kurap. Basang-basa ang buhok, ang kanyang mga mata ay parang dalawang coal sa dilim. Alam kong wala siyang ginagawa. Ngunit ang bawat himaymay ng aking katawan ay sumisigaw ng panganib. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ang pangalan ko ay June, 28 anyos ako at lumaki sa isang maliit na baryo ng mga mangingisda sa Iloilo, malapit sa estansya. Ang dagat ang aming buhay. Ang bangka na ginagamit namin ay minana pa namin sa lolo ko. Ang tawag namin dito ay ang Panday dahil matibay at maaasahan ito, parang ang lumang karakter sa comics. Kasama ko ang aking tito Mang Fred, isang veteranong mangingisda na halos buong buhay niya ay nasa dagat na. Isang gabi, noong tag-ulan, nagpasya kaming lumabas para mangisda. Malakas ang hangin at maalon ang dagat, ngunit kailangan naming kumita. May bagong anak si Tito Fred at kailangan niya ng pera para sa pamilya niya. Kaya kahit delikado, sumugod kami. Ang huli namin ay sapat lang para sa pang-araw-araw. Pero habang papalayo kami sa baybayin, lalong lumakas ang alon. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang tahimik na gabi ay unti-unting nababalutan ng isang nakakakilabot na presensya. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Naramdaman ni Tito Mang Fred na parang may mali. John, masyadong malakas ang alon. Parang hindi na tayo makakahuli ng maayos. Umuwi na kaya tayo? Tito, konti pa. Sayang naman ang pagod natin kung wala tayong maiuwi. Hindi, June, iba ang pakiramdam ko. Parang may ibang mata na nakatingin sa atin. Natawa ako. Tito Fred, siguro guni-guni mo lang yan. Napagod ka lang. Hindi. Hindi ito guni-guni. Naramdaman ko na ito dati. May masamang mangyayari. Ang kaba ni Tito Fred ay hindi lang simpleng pagod. Ito ay ang paunang babala ng isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Maya-maya, habang naglalayag kami pabalik, biglang tumahimik ang dagat. Ang malakas na alon kanina ay biglang huminahon, at ang hangin ay tuluyan ng huminto. Ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng makina ng bangka. Tapos nakita ko siya. Nagulat ako. Isang anino sa bandang hulihan ng aming bangka. Sa una, inakala kong isa lang itong lob na lumulutang. Ngunit habang papalapit kami, napansin kong may figura ito. May tao sa bangka namin na hindi naman namin kasama. Sino yan, June? May nakasakay ba sa atin? Hindi ko alam, Tito. Hindi ko siya nakita kanina. John, huwag kang lilingon muna. Dahan-dahan. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumingon ako. Isang babae. Basang-basa siya, nakasuot ng puting damit na parang lumana. Ang kanyang buhok ay mahaba at nakakalat sa kanyang mukha. Tinatakpan nito ang kalahati ng kanyang mukha. Sino ka? Paano ka nakasakay dito? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa amin. Ang kanyang mga mata ay parang butas, walang buhay. Nanginginig ang buong katawan ko. Malapit na kayo. Ang kanyang boses ay parang bulong, pero narinig ko ito ng malinaw. Parang galing sa ilalim ng lupa. Sino ang malapit? Ano ang gusto mo? Ang katapusan ninyo. Sabay kaming napasigaw ni Tito. Nagmamadali kaming pinaandar ang makina. Pero parang hindi ito gumagalaw. Naramdaman kong may pumipigil sa bangka. John, ayaw umandar. May humihila sa ilalim. Nanginginig ako sa takot. Naramdaman ko ang lamig na humahalik sa aking balat. Ang babae ay dahan-dahang gumalaw. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay mahaba at payat, ang kanyang mga kuko ay itim na itim.
Ang balat niya ay maputla, parang nababad sa tubig ng matagal. Sumama kayo sa akin. Sa takot, hinugot ko ang aking kutsilyo. Lumayo ka sa amin. Ang sigaw ni June ay puno ng takot at desperasyon. Ang kaganapang ito ay nagpapakita na hindi lahat ng nilalang sa dagat ay mabait. Ito ay nagbabago ng pananaw sa kung ano ang nasa ilalim ng ating mga bangka. Ang babae ay lalo pang lumapit. Ang kanyang mukha ay unti-unting nakikita. At doon ko napansin wala siyang ilong. At ang kanyang bibig ay isang malaking butas na umaabot hanggang sa kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang buhay, ngunit sa loob nito ay nakita ko ang isang bagay na mas malalim pa sa dilim ng dagat. Nagtago ako sa likod ni Tito Mang Fred. Si Tito, sa kabila ng kanyang takot, ay matapang na hinarap ang nilalang. Umalis ka. Hindi ka welcome dito. Ang dagat na ito ay akin. At kayo ay sa akin. Biglang gumalaw ang bangka. Ngunit hindi pa abante. Papunta sa gitna ng dagat. Papalayo sa baybayin. John! Ang makina! Patay! Sinubukan kong paandarin ulit ang makina, ngunit wala. Patay na talaga. Ang takot ko ay napalitan ng galit. Hindi kami sayo. Umalis ka. Hindi kayo aalis. Biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa ilalim ng bangka. Parang may umaakyat sa ilalim. May kasama siya. John, tumalon ka. Pero bago pa ako makatayo, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking paa. Malamig. Yellow. Ramdam na ramdam ko ang bawat buto sa aking paa. Aray! John, bitawan mo ako. Hindi ko makita kung sino ang humahawak sa akin. Ang babae ay nakangiti na ngayon, ang kanyang malaking bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Sumama kayo sa akin. Sa huling lakas ko, sinipa ko ang humahawak sa akin at tumalon ako sa dagat. Narinig ko ang sigaw ni Tito Mang Fred na sinusundan ng isang splash. Nang makaahon ako, nakita ko na wala na ang bangka. Wala na si Tito Fred. Wala na ang babae. Ang tanging natira ay ang malawak at dilim na dagat. Lumangoy ako pabalik sa baybayin hanggang sa tuluyan akong makarating. Kinabukasan, hinanap namin ang bangka at si Tito Fred. Pero wala kaming nakita. Walang anumang bakas. Ang mga mangingisda sa aming baryo ay nagkwento na may mga engkanto sa dagat na kumukuha ng mga mangingisda. Hindi ako naniwala dati pero ngayon. Alam ko na ang totoo. Hindi ako nakabalik sa pamamalakaya pagkatapos noon. Hanggang ngayon, kapag malalim ang gabi, nakikita ko pa rin ang mga mata ng babae. At ramdam ko pa rin ang lamig ng kanyang kamay sa aking paa. Ang kwento ni June ay isang paalala na sa likod ng ganda ng ating karagatan, may mga kwentong nakatago na mas matanda pa sa ating lahat. Ang iba ay sinasabing guni-guni lamang. Ang iba naman ay naniniwala na totoo ang mga nilalang na ito. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.